So, ayun na nga. Nagkasakit ako. Bigla-bigla na lang last Sunday, yung ulo ko sobrang sakit, as in 6 PM. Before that, pumasyal pa kami ng anak ko sa park, naglaro siya, nag-aya ka sa anak ko, tapos pumunta kaming Sanwa, nag-grocery ako, tapos naglaro pa siya sa Toys R Us kasi yung Toys R Us dito, pwede ka maglaro sa loob. May mga toys na pwede mong libreng laruin, pero hindi mo inuuwi. Parang testing lang ba? Naglalaro siya doon, hindi ko yun binibili. Doon na siya naglalaro para makalibre sa laro, no? Tapos yun, napagod siguro ako. Pagka uwi, nagluto ako. Then, ang nangyari, biglang sumakit yung ulo ko. As in, sobrang sakit po. Promise. Hindi ko pa yung naranasan ganun kasakit. 6 PM. Kakain na sana kami kasi early dinner kami lagi. Pero yun, nabigla ako. Dalawang subol ako, tapos nagpaalam na ako sa asawa ko na masakit ulo ko, papahinga lang ako. Nasa kwarto ko, hindi ako makatulog, as in. Kasi pag masakit ulo ko, natutulog ako, tapos magagagaling na siya, diba, pag puyat. Pero iba siya, nakahiga ako, nakapikit ako, nararamdaman ko yung mga ugat sa ulo ko. Galit na galit sila, parang gumagalaw, ramdam ko na nagagalit sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Tumutuloy lang ako sa sakit ng ulo ko. Tapos nagsuka na ako ng 7 hanggang 9. Hindi ko na talaga kaya, suka ako ng suka at masakit ang ulo ko. So naalala ko yung papa ko, yung father ko, tapos yung tita ko rin. Yung tita ko galit na galit siya nung, tapos nagkasakit siya. Tapos yung papa ko naman, hindi ko alam, bigla na lang daw sumakit ulo. Then pumunta siya sa ospital, naka-comatose na siya noon. Tapos naging bedridden na. Hindi na siya nakaka-recover until sa mawala. Parehas na nawala. So, sobra akong nag-worry noon. Kaya pumunta ako sa ospital. Sabi asawa ko sa akin na pumunta tayo sa ospital. Sabi ko, okay. Kasi usually, pag sinabi niya yun, pag hindi naman ganun kasakit katawan ko, ayoko talaga pumunta sa ospital kasi takot ako sa injection. Takot ako sa dugo, sa injection, basta ganyan. Takot ako. Promise. Sa anak ko nga mag-ultrasound lang, takot na rin ako Pero pinilit ko lang talaga nun kasi gusto ko magka-baby. Oo. Kaya malabo ko na masundan yan kasi nakakatakot sa ospital. Then yun, 9 PM mahigit, nasa ospital na kami. And yung suka ko talaga as in, pagod na ako. Kasi kada inom ko, sinusuka ko rin. Sabi ko pa nga sa asawa ko, nagpaalam na ako sa kanya na kung may mangyari man sa akin, okay lang na mag-asawa ka para may nanay si Ryuko, yung anak ko, para may mother siya, ganyan. Sabi niya, wag lang akong salta ng ganyan. Nag-alala. At least naman, di ba, hindi ako selfish na kahit nawala na ako, huwag ka mag-asawa, pangit naman yung ganun, di ba? May sariling buhay na rin naman sila. So, yun, nagulat ako. Then, pagka-examine, una CT scan, buti na lang wala namang blood na sa utak ko. Hindi ko alam kung ang tawag doon, basta wala. Kasi hapon nahirapan ako magsalita. Pares kami ng hapon na doktor. Kami, barok-barok pa naman yung Nihongo ko. Marunong ako mag-Nihongo, marunong naman po ko, pero hindi naman as in fluent. Basic lang, na kaya kong, ito pala yung, ko, bike, ayan. Basic lang na, yung kaya ko lang mag-communicate, pero hindi yung as in sobrang dami. So, in-explain ko sa doktor, na, sobrang sakit na ng ulo ko, segutas kita Kasi kung sabi kong ganun, talagang hindi ko na kaya. Kulang na lang i-wheelchair ako. Tapos yun, sinitiskan ako, wala naman. Then, medyo, binigyan ako ng gamot, medyo nawala yung sakit ng ulo ko nun. Pero nahihilo kasi, nakaupo ko, yung ulo ko umiikot, promise. Pero dahil walang dugo, nakahinga rin ako ng maluwag kasi nga, safe. Pag may dugo yung utak ko, pegi na yan. I mean, kailangan mo kagad maoperahan or whatever. So, hindi ko kaya. Nagpapanik ako. Tinek na rin ako yung MRI ko. Nung chinek yung MRI, takot na naman ako. Kasi yung parang, alam mo yung sa mga pelikula na papasok ka sa loob ng machine. So, nung nakahiga ako doon, sabi ko, ano ba yan? Paano hindi ako makahinga? Ayoko nung masikip. Nagpapanik ako. So, ang ginawa ko, pumikita na ako, tapos nagpe-pray ako habang nakahiga ako doon. Sabi sa akin, pag may hindi ako naramdamang okay,
Pinutin ko lang yung button. Hindi ko lang pinindot. Mga 10 minutes din siguro, 10 to 15 minutes. Maingay siya. Tapos nakapick na ako noon. Sabi ko, ay nako. Hindi ko alam kung bakit nangyari to. As in, hindi ako nag-smoke. Hindi ako nagsisigarilyo kahit bata pa ako. Kasi may asthma ako. Sa drinks naman, yung alak, umiinom ako niyan. Nung nag-work ako sa club, sa Umise, kailangan ko uminom. Kasi bawat inom mo, may bayad yun. 'Di ba? 500 per bottle eh. Pag nakalabas ka na isang bote, mayroon kang 500 pesos. Pag yung mahal, 2,000 pesos. So, the more na marami kang ininom, may kita ka, di ba? Oo, hindi naman ako nahihiya sa work ko kasi hindi naman masama yung work ko. Hindi naman din ako namumulot, nanloloko ng tao, or nagnanakaw, di ba? Entertainer kami dati dito sa Japan, sa Umise, sa mga club. Tapos yun, kaya umiinom ako noon. Pero ngayon, bihira ako uminom. Umiinom ako kapag bagay sa food. Halimbawa, steak, gusto ko ng red wine. Pag yung chicken, gusto ko ng white wine. Pero, sip lang, hindi sa yung super dami. Iinom ako konting-konti, parang yung glass wine, wala pa kang 1/4 yun eh. As in, konti lang. Kasi, gusto ko lang hindi ako maumay. Pag sa pizza, yan, masarap din mag-wine, yung ganon. Hindi lagi. Kaya, usually, wala ako talagang walang paraan para magkasakit ako ng hindi ko alam. Sabi ng doktor, baka buntis kasi ko. Hindi po, kasi kakaregla ko lang. At saka naglagay ako ng AUD. Nagpalagay ako ng AUD para hindi ako mabuntis ngayon kasi may edad na ako. So, nag-worry ako na pag nagbuntis ako, tapos mawala ako in case na mamatay ako anytime. Kawawa yung babyng lalabas kasi wala siyang mother, 'di ba? Okay na si Ryuk na lang mag-isa kasi 6 na rin naman siya, medyo lumalaki na. Kapag may baby pa ako ngayon, 38 na kasi ako, tapos nag-aanak pa ako, tapos may sakit ako. Kawawa naman yung bata. Yung asawa ko rin, may sakit sa puso. Then, last Wednesday, na-diagnose siya na may asthma. Kung kailang tumanda, saka siya nagkaroon ng asthma. Kasi may ubos siya last week, pa 2 weeks na, hindi nawawala. So, nagtataka kami after na mahawa sa akin tsaka kay Ryuk kasi nagkasakit kami ng anak ko ng tangkaso. Nagtataka kami bakit hindi nawawala yung sakit yung ubo niya. Tapos nagpa-check up siya, asthma. So tingnan mo, may asthma siya, tapos may sakit sa puso yung asawa ko. Then ako naman, nagkakaedad na rin at may asthma rin talaga ako. Pag sinumpong, kailangan mo yung dipindot-pindot sa bibig mo para makahinga yung gamot. Buti nga ngayon hindi ako inaatake. Kasi medyo nasa peak pa ako na medyo malakas pa. Pero pag nag-40 siguro baka bumalik ng sakit ko. Kasi sabi ng doktor, hindi na mawala ang asthma. Nagpapahinga lang siya sa katawan. So, yun. Mahirap. Kawawa yung baby pag nagkaroon ako ng anak ngayon ulit. Baka anytime medyo delikado rin. Hindi ko alam kasi maliit yung, alam mo mga Pinoy, maaga na mamatay. Bihira yung tumatagal sa atin. Pero kahit nasa Japan ako, hopefully, inisip ko na medyo mas tumagal naman yung life expectancy ba? Life ko ng 10 to 20 years kasi nasa Japan ako. Yung food dito, mas nagko-conscious ako. I mean, mas magulay naman ako kaysa sa Pinas. Sa Pinas kasi, as in everyday, nasa McDo ko, Chowking, yung mga fast food. Breakfast ko, nasa buffet sa hotel, yung ganun. So, kahit midnight snack, pupunta pa ako ng Tondo. Sa ano ba to? San ba yun? San ba sa Tondo yun? Kinakainan namin. Hermosa. Kakain tapsilog. Kasi mura doon. 45 hanggang 50 pesos may tapsi ka na. So, 3 AM, pupunta kami doon pag naguguto, mga kaibigan ko. Diba? Wala pang only rice, pero may extra rice pa, diba? Kaya, hindi ako nagluluto usually sa Pinas. Puro meat. And, yan. Pero, ang healthy side ko lang, kapag nag-lunch ako madalas, kapag galing, halimbawa, nagigising ako, nakain ko yogurt sa Pinas, tsaka fruit cocktails, tapos pineapple juice. Hindi rin ako nagkukook madalas at chocolates. Kasi hindi ko hilig yung chocolates masyado. Hindi ako ma-chocolate. Yung seafood nga, bihira ako kumakain yan. Opo. Kaya, yun. Hindi ko talaga alam kung ba't ako nagkasakit. Ay, ang ganda diba dito sa park? Sa awa ng Diyos, sanabi ng doktor na pwede na ako umuwi after na makatest. Tapos napagpahinga ako, na-dextrose ako. Siguro mga nakauwi kayo madaling araw na eh.
Nakatulog na yung anak ko sa bus, pati asawa ko camping bus kasi kami. Naiwan sila doon sa bus, hinintay nila ako matapos kasi kung wala akong dalang pera. Emergency kasi, di ba? So, yun. At least, may camping bus kami anytime kahit nasa parking, nakatulog sila, nakatulog anak ko. Yun. Akala ko nga makukunumpain ako, Diyos ko po. Ayun, nakapagpahinga ako. Pero sinabi ng doktor sa akin, mag-stay put ng 1 week or 10 to 10 days. I-check mo yung sarili mo. Pag alam mo, sumakit yung mata mo, lumabo, or yung panlasa mo nawala, yung pandinig mo medyo mina. Pumunta na agad sa doktor, ASAP, emergency, kahit anong oras yan. Or sa neuro ba yun? Neurologist, tama ba? Ang hirap eh. Neurologist ba? Tama. Yun. Kasi para ma-check kung ano nasa ulo. So, sobrang worried ako kasi yung sa family background ko, both side may cancer din. History sa mother side ko and sa father side ko. Then, yun nga, yung sa papa ko din, diba? Tapos yung, ewan ko, ang daming sakit-sakit. Ang bata ko, feeling ko, 38 pa lang naman ako para magkasakit, diba? Hindi nga ako kumakain lately. Hindi na nga ako pa-barbecue. Gusto akong kumain ng yakiniku. Nagpipigil ako. Kasi yakiniku is baka. Meat na naman. Meat. So, after ko magkasakit, madalas ko yung niluluto. Ngayon, sushi. Nagsasashimi kami. Japanese food muna. Less oily food. Stop muna ang karage at mga fry at mga pizza. Aminin natin, masarap yung mga fry. Mura na, mabilis pang lutuin. Kaya mas madalas akong mayroong prito sa lutuan. Pero ngayon, hinay-hinay muna din ako. So yan, in-update ko lang kayo. Baka kasi magtaka kayo, wala akong upload na bagong video. Oo, gusto kong mag-upload pero nahihilo pa nga ako. Ngayon nga medyo nahilo ako pero hindi naman lumawa paningin ko. Pero parang may kakaiba. Alam nyo, takot lang ako pumunta sa doktor, promise. Gusto ko magpa-check up ulit. Kaya lang, parang sumasakit yung bato ko. Hindi ko alam kung high blood ba ako. Pero, chinek ko yung blood pressure ko. Low blood naman. Normal lang. I mean, not so low. Oo. Nung kahapon, ang chinek ko, 109 over, yung sa taas niya, 109. Yung sa baba, 73. So, nakaraan naman, 65 yung nasa baba. Hindi naman sobrang taas. So, hindi naman siguro ko high blood. Sa sugar naman, hindi ako maasukal. Okay? Kahit kape ko, black yan. No sugar coffee. Black coffee, no sugar. Minsan may konting gatas lang, pero ayoko nang may asukal. Kahit sa Milo, walang sugar. Oo. Hi. So, thank you po for watching. Pasensya na kayo at puro kwento ko lang about sa live ko ngayon. Siyempre, malay nyo, biglang hindi na ako makapag-upload. Alam nyo na yun, nawala na ako. At least naka-update naman kayo kahit paano. Meron ako maiwan at makita to ng anak ko. I love you, Ryuk. In case na ano man nangyari sa akin, love na love ko kayo. Lalo ka na. Thank you for watching. Arigato gozaimasu. Ayan, ganda ng park.